So what's up guys, welcome back po sa ating panibagong video mga kaibigan. No? So ay mga kaibigan, magbibigay lang po tayo ng mga reaction dito mga kaibigan. No? Dahil grabe mga kaibigan yung mga nangyari po dito sa atin sa Pilipinas mga kaibigan ay kakaiba po talaga. Mga nakaupo dyan sa mga nasa posisyon mga kaibigan. No? So talagang ginagawa po talaga nila yung dapat nila para sa pangsarili nila mga kaibigan. Marami kasing sa atin mga kaibigan na naghihirap. Katulad marami namang mga tao talaga naghihirap mga kaibigan dito sa Pilipinas, no? Pero mas lalo pa talagang naghihirap mga kaibigan lalo na pag mga bagyo, di ba? Dahil yung mga tubig dito sa atin sa flood control mga kaibigan, no? Alam naman natin yung nangyayari dito sa ating bayan mga kaibigan tungkol dito sa flood control mga kaibigan ay hanggang ngayon mga kaibigan ay hindi pa ito naresolba ng ating gobyerno. Alam naman natin mga kaibigan na talagang sila lang ang dapat makapagresolba niyan dahil sila po ang nakaupo. Pero sa tagal ng panahon mga kaibigan, ilang taon na po ito, hindi ito maresolba. Dahil po mga kaibigan, meron na pong marami pong allegation mga kaibigan pagpatungkol dito sa flood control mga kaibigan. Maraming dahilan mga kaibigan, no? Maraming dinadamay na tao mga kaibigan, no? Hindi na lang sila nakapokus dyan dapat sa napinupukusan nila yung flood control para naman sa atin, dito sa ating bayan mga kaibigan, no, na sa mga taong naghihirap, di ba? Yung mga tubig na mga kaibigan, ayan, ano na nangyari dahil sa pag-iipon-ipon ng tubig dito mga kaibigan, nagagamit ito dahil sa pag-iipon ng tubig, ayan, nag-iipon na. Yung iba nandiyan na sa kalsada mga kaibigan. So kawawa naman yung mga motorista mga kaibigan. Tayo po mga motorista ang kawawa dito sa Pilipinas dahil dito sa pangyayari dito sa atin sa flood control. Biruin mo mga kaibigan, no? Ilang trilyon, ilang bilyon, trilyon yung nawala, di ba? Ninakaw dito sa kaban ng taong bayan mga kaibigan. Ayan. Dahil po sa dami ng sa laki ng budget dito sa flood control mga kaibigan. Ay hanggang ngayon mga kaibigan, ay itong pera na to mga kaibigan, hindi pa ito naibalik. Pero naniniwala ba kayo mga kaibigan na itong pera na ito mga kaibigan ay maibalik pa ito sa mga taong bayan? Wala pong mangyari na mga kaibigan dahil alam naman natin kung sino yung nasa posisyon ngayon mga kaibigan, sila yung mga pangyarihan. Samantala mga kaibigan, itong nagraraling mga kababayan natin itong mga INC mga kaibigan na isinisigaw nila mga kaibigan. Isinisigaw nila ng taong bayan mga kaibigan dahil trilyones po ang nawala sa kaban ng bayan mga kaibigan dahil po sa mga tao na kumuha nito mga kaibigan. Alam niyo na mga kaibigan, di ba? So marami naman tayong ang nagagawa lang dito ng mga tao na mga kaibigan, dito mga kababayan natin ay talagang yung nagagawa nila ay talagang galit na lang talaga mga kaibigan dahil nangyari dito mga kaibigan. Trilyones po ang nawala dito sa taong bayan mga kaibigan. So, isinisulong ng INC mga kaibigan patungkol dito sa mga nawawalang pondo dito sa Pilipinas, dito sa ating mga kaibigan, no? Dahil nga po, malita-malitang pera, yung mga saan-saan nila dinala mga kaibigan, saan na pinupunta, saan pinaabot yung mga ganyang pera, kalaking pera mga kaibigan, no? So, ang taong bayan po yan mga kaibigan. Pera po mga taong bayan yan, sila po ang nagsakripisyo, pero iba po ang nakikinabang mga kaibigan. So, dapat sana mga kaibigan, no? Dahil hindi naman tayo nakaupo dyan sa pwesto ngayon kung wala po ang taong bayan. Kung hindi po natin sila pinili. Pero ang problema nito mga kaibigan ay yung pagpili natin sa kanila mga kaibigan ay malaking pagkakamali pala ito mga kaibigan. Imbes na isinisigaw ng taong bayan mga kaibigan na para maibalik yung pondo na ninakaw dito sa atin mga kaibigan, no? So, iba yung inaatupag nila mga kaibigan. Ang inaatupag nila mga kaibigan, yung pag-impeach kay BP Sara. Alam naman natin mga kaibigan, itong pag-impeach kay BP Sara mga kaibigan, tinitingnan nila kung ano yung mga pagkakamali ni BP Sara dito mga kaibigan para lang ma-impeach ay ginagawa nila. Kagaya ng mga kaibigan, yung mga merong nakaaway si BP Sara doon pa sa Davao mga kaibigan, no? Ito yung inaano nila ngayon, ito yung hinahalungkat nila ngayon mga kaibigan, di ba?
Pero that time mga kaibigan na may kaaway pa si VP Sara, meron siyang kaalitan yata doon sa Davao mga kaibigan, 'di ba? Hindi ko na anuhin o gaano mga kaibigan. Meron siyang ano doon, yung last 2010 ba yun, 2011. So yun po ang hinalungkat nila mga kaibigan. So yung paghalungkat na yun mga kaibigan, wala pa yun eh. Wala pa sa politics si ano yun, si VP Sara mga kaibigan. Kumbaga ordinaryong ano pa lang siya noon, ordinaryong mamamayan, hindi pa siya politics mga kaibigan. So, ito yung inaano nila ngayon mga kaibigan, ito yung hinahalungkat nila ngayon. So, ang hindi nila alam mga kaibigan ay bago nila maano to sa impeachment ni VP Sara mga kaibigan ay kailangan pa nila itong evaluation. Dahil nung time na yun mga kaibigan na nangyari ito mga kaibigan, hindi pa po ito tumatakbo dito si VP Sara mga kaibigan. Wala pa po ito sa gobyerno mga kaibigan. Kumbaga, ordinaryong tao pa lang ito mga kaibigan. Parang ganun mga kaibigan, parang kagaya sa atin, di ba? So, ang gusto nila mangyari mga kaibigan ay ma-impeach ito si VP Sara. Dahil hindi po talaga nila ito basta-basta ma-impeach mga kaibigan. Lahat po ng mga pwede nilang i-impeach o pwede nilang maikaso dito kay VP Sara mga kaibigan. Lahat po yan, ginagawa po yan nila mga kaibigan. Ginagawa po yan nila dahil gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Kaya lahat ng mga galamay ni VP Sara mga kaibigan ay kailangan nila itong isa-isahin, di ba? Isa-isahin nila mga kaibigan. Dahil alam naman natin mga kaibigan, ito si Marcoleta mga kaibigan. Dahil itong nakaraang committee hearing mga kaibigan, si Marcoleta po yung nagbigay ng kung sino po yung mga tao nitong nasa likod nitong nasa flood control mga kaibigan. Kaya galit na galit po sila dito mga kaibigan. Kaya gustong-gusto nila itong ipakulong talaga si Marcoleta. Dapat sa mga kaibigan, dahil ito yung sinisigaw ng taong bayan mga kaibigan, no? Dapat pakinggan nila yung taong bayan mga kaibigan. Dahil kung wala yung taong bayan, hindi sila binuto ng taong bayan, ay wala sila sa pwesto ngayon. So anong ginawa nila mga kaibigan? Imbes ito yung atubagin nila, ang inaatupag nila yung pag-i-impeach sa mga kalaban nila. Kagaya dito sa VP Sara, di ba? Pagpakulo kay Marcoleta, kay Mike Defensor, di ba? Yun ang ginagawa nila ngayon mga kaibigan. Yung kumukontra sa kanila, yun yung inuuna nilang pinapakulong. So di ko alam mga kaibigan, dahil ngayon mga kaibigan, marami pa rin talagang naniniwala dito sa kanila mga kaibigan. Kagaya nito mga kaibigan, si Marcoleta mga kaibigan, question po ito ni Ping Lacson mga kaibigan. Dahil bakit daw po dinala doon si Marcoleta sa General Hospital PNP mga kaibigan. Dahil wala naman po daw itong kamag-anak doon mga kaibigan. Bakit daw ito dinala doon? Diba? Ito yung question po dito ni mga kaibigan, ni Ping Lacson. Grabe mga kaibigan, pati ba naman sa labas mga kaibigan ay talagang hinahabol ito si Marcoleta ni Ping Lacson mga kaibigan. Grabe itong malaki, alam mo mga kaibigan, parang malaki talaga ang galit ni Ping Lacson dito kay Marcoleta mga kaibigan. Dapat na sana mga kaibigan ay labas na ito si Lacson dito mga kaibigan, dahil kung meron naman silang alitan doon sa loob ng sa Senate mga kaibigan, dahil mga senador ito mga kaibigan Kung meron man silang alitan dapat mga kaibigan, doon lang dapat sana. Dito lang dapat sa senador. Pagdating sa labas mga kaibigan, hindi na dapat sila magkaroon ng ganyan mga kaibigan. 'Di ba? Alam niyo naman mga kaibigan, nasa 77 years old na po ito si Marcoleta mga kaibigan, no? So, malaki kasi ang naiambag dito ni Marcoleta mga kaibigan, dito sa flood control, dahil siya po ang nagsiwalat nito mga kaibigan kung sino po yung mga taong nasa likod ng flood control mga kaibigan. Kaya talagang pinag-initan po ito si Marcoleta ngayon mga kaibigan. Diba? So, bakit naman mangingialam dito si Ping Lacson mga kaibigan? Hindi naman siya ang may-ari ng ospital, di ba? So, bakit siya mangingialam, di ba? So, for safety lang naman dito kay Marcoleta mga kaibigan, Senador Marcoleta. Safety lang dahil nga may edad na ito mga kaibigan. Hindi porket ayon pa dito kay mga kaibigan, kay Ping Lacson ay habit na daw ito ng mga kaibigan. Habit na daw nila ito pag nakulong mga kaibigan. Nagpapa-ospital. So, bakit naman si Mike Defensor diretso lang? Hindi naman siya nagpapa-ospital mga kaibigan. Pati ba naman ito mga kaibigan, sinisilip ito ni Ping Lacson mga kaibigan, di ba? Parang
matindi talaga yung galit niya, parang personal na talaga yung away nila dito mga kaibigan, di ba? Dapat kasi to be a professional, kung saan kayo kung may alitan kayo doon sa Senate, doon lang dapat, di ba? Pagdating dito sa labas, dapat hindi na siya mangialam. Dahil yung tao nga mga kaibigan, naipakulong na, di ba? Yun naman ang gusto nila eh. Naipakulong na, di ba? O ngayon, naikulong na. Tapos ngayon, para lang masipti si Marcolita, hindi naman porket na na-hospital si Marcolita, hindi na maikulong mga kaibigan. Makulong yan. Dahil yun naman ang gusto nila eh. So ito naman si mga kaibigan, ito naman si Ping Lacson, hindi pa ito nakulong. Paano naman daw ito makulong? Nagtatago daw ito. Di ba? So alam mo mga kaibigan, ito si Ping Lacson, para mang hindi ito dadaan sa pagtanda mga kaibigan. Ito si Ping Lacson mga kaibigan, may edad na rin to eh. Pero mas dito si Marcoleta, di ba? So dapat sana kung meron naman silang alitan doon patungkol dito sa alitan nila ni Marcoleta at ni Ping Lacson, dapat doon lang sa Senate. Dapat dito sa kasi mga senador to eh. Di ba? Ipapakita niyo naman sa taong bayan na hindi kayo kumbaga senador kayo, kumbaga karespeto kayo, di ba? Hindi porket nag-away kayo doon, di ba? Parang nag-ano kayong dalawa hanggang sa labas. Hindi ganoon mga kaibigan dapat 'yon. Dapat maganda yung ipapakita pa rin dito sa taong bayan. Kumbaga, to be a professional, pati ba naman sa labas, yung mga personal na mo, pakikialaman ka? Pwede ba yung mga kaibigan, di ba? Gusto na talaga siguro ni na ipakulong, Ritso. Kung kasakit ka, hindi ka na pwedeng maggamot. Yun, parang yun ang ibig sabihin ni Senador Ping Lacson, mga kaibigan. Di ba? Parang iba talaga eh. Di ba? Lahat naman tayo dadaan diyan. Pati si Ping Lacson mga kaibigan, dadaan din yan mga kaibigan. Dadaan ka rin yan. Kaya, relax ka lang. Di ba? Relax lang mga kaibigan. Grabe talaga. Matindi talaga ang galit dito sa kanya mga kaibigan. At ito naman mga kaibigan, si Atty. Guanzon mga kaibigan. Grabe naman mga kaibigan, isinisigaw ni Atty. Guanzon mga kaibigan. At pinaparinggan dito si BBM. Grabe, napakatapang talaga ni Guanzon mga kaibigan, Talagang mga kaibigan, talagang binanata niya dito si BBM mga kaibigan, Grabe talaga. Napakatapang talaga dito ni Guanzon mga kaibigan dahil ayun pa kay Guanzon, sila naman talaga ang mastermind mga kaibigan, diba? Sila naman talaga ang mastermind dito sa flood control. Ito, linaw na linaw ni Atty. Guanzon mga kaibigan. Dahil galit na galit sila dito kay Marcoleta. Talagang pinapakulong dito nila si Marcoleta. Sila naman talaga ang nagpapakulong dito kay Marcoleta mga kaibigan, di ba? Dahil bakit sila galit dito kay Marcoleta? Ayun sa sinasabi ko kanina mga kaibigan, nung nag-hearing yung sa committee mga kaibigan, doon po isiniwalat ni Marcoleta kung sino pong nasa likod ng flood control. Kaya ayun mga kaibigan, marami yung nag-rally dito at isinisigaw po dito ni Atty. Guanzon. Grabe mga kaibigan, nakakahiya po ito mga kaibigan. Talagang napakasakit po ito sa tainga mga kaibigan. Ito mga sinasabi ni Atty. Guanzon mga kaibigan. Pero tama naman siya mga kaibigan, di ba? Hindi naman tayo porket nanahimik lang. Sila nga mga kaibigan, lahat po ng galamay ng mga DBP Sara, inuubos nila, inuunti-unti nila yun. Di ba? Inuunti-unti nila dahil para mapilayan itong si BP Sara. Lahat po ng mga galamay ni BP Sara ay talagang gagawin nila yan. Gagawin nilang kumbaga putulin nila yung mga pakpak, lahat. Putulin nila yan mga kaibigan. Dahil napakalaki pong naitulong dito ni Marcoleta mga kaibigan. Kahit ganyan lang po yan si Marcoleta mga kaibigan, marami po ang nagmamahal dito sa atin. Marami pong nagmamahal ng taong bayan mga kaibigan. Di ba? Ang sinasabi dito ni Atty. Guanzon, isinisigaw. Hindi kami bangag. Di ba? Napakasakit po sa tainga yan. Kung marinig nila yung sinasabi ni Atty. Guanzon, pero baliwala sa kanila. Alam naman natin kung sino yung nasa likod ng sa flood control ito. Alam mo mga kaibigan, kaya nangyayari dito kasi mga kaibigan, pag hindi ito bababa si BBM sa pwesto niya, talagang si Mike Defensor at si
Senador Marcoleta, mga kaibigan, talagang makulong yan hanggang 2028. Doon na yan sa kulungan sila, mga kaibigan, hanggang 2028. Pag hindi bababa si BBM sa pwesto niya. Dahil, alam naman natin, mga kaibigan, no, lahat naman ng isinisigaw ng taong bayan, mga kaibigan, yun ang gusto ng taong bayan. Kaya kawawa po talaga dito si Marcoleta. Dahil makukulong po talaga ito hanggang 2028. 2028. Hindi pa natin alam, mga kaibigan, kung anong mangyayari pagdating ng 2028. Dahil sa ngayon, mga kaibigan, binabanata nila si Bibi Sara. Diba? Wala silang ibang ginagawa ngayon. Alam mo, mga kaibigan, wala silang nagawa ngayon. Wala silang ibang ginagawa ngayon kundi pag-i-impeach kay Bibi Sara, pagpapakulong sa mga tao ni Bibi Sara, kung sino yung mga kasamahan niya. Diba? Yun yung ginagawa nila ngayon. Hindi natin alam kung sinong kasunod nito, di ba? Sinong kasunod na ipapakulong. So, marami talaga. Kaya, grabe. So, ay mga kaibigan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, ayan, mag-subscribe na kayo, mga kaibigan, para ma-update kayo sa mga bago natin mga video.